Mapagpalang araw po sa lahat. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang paglalahad ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Tandaan niyo po, ayon sa Biblia. Ngayon, gagamit po tayo ng banal na kasulatan. Ito po, salita ng Diyos, Biblia. Ito po, ang salita ng Diyos, kahit sinong tanungin mo, ang sagot nila, matatagpuan mo sa Biblia o banal na kasulatan. Bakit banal na kasulatan? Salita ng Diyos ay banal. Kaya tinatawag nilang banal na kasulatan. Amen po ba? Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral o pagbubulay ng iyong salita ayon sa Biblia. Suguin mo ang iyong Santong Espiritu upang siya magpatotoo sa amin, sa akin at siyo, manonood ng aking munting video. Salamat po aming Diyos, sa ngalan ni Jesus, Amen. Naglipa na ang iba't ibang klaseng reliyon sa ibabaw ng mundo. Gumagamit din sila ng Biblia. Pero, bakit ganon ang nangyayari? Sila nag-aaway, nagdidimandahan, nagpapatayan pa nga eh. Oh. Yung si ganito, demanda si ganyan, pumapatay ng tao. Yung dinimanda rin yung nagdemanda na pumapatay din ng tao. Kung ano yung kaso, magkatulad lang, pumapatay sila ng tao. At meron naman talagang reliyon na talagang pumapatay ng tao nang dahil lang sa kanilang reliyon. Naglipa na rin po yan. O, nanonood ba kayo ng balita? Manood po kayo ng mga Christian news sa YouTube. Madalang lang po yung mga pinapalabas sa balita, telebisyon. Yung mga tungkol sa mga simbahan. Doon po kayo manood sa mga Christian news na kung saan sari-sari may reliyon sila. Pero bakit sinusugod nila yung isang reliyon? Pinapatay nila, ginugulo nila, sinusunog ang simbahan. Oh. Ibig sabihin, naglipa ng reliyon. Hindi lahat ng reliyon ay sa Diyos. Kung sa Diyos ka, bakit papatayin mo yung iba? Bakit dahil lang sa iyong reliyon, papatay ka ng kapwa mo reliyoso? Kita nyo po? Doon po sa mga Christian news kayo manood sa YouTube, marami yan. Yung mga ninuno ng mga reliyon. At dito po sa Biblia, wala pang reliyon sa lupa. Sa Biblia po may pumapatay na. Si Jesus nga eh. Pinapatay po eh. Oh. May reliyon po yun, mga Hudyo, Saduseo, Pariseo, Escribas. May reliyon yan. Pero bakit ang sabi ni Pedro? Oh. Tignan po natin ang Biblia. No? Hindi po ito ang topic natin. Ano? Para lang magkaroon po ng linaw sa inyo. Ano po? Sabi po ni San Pedro, eto, sa Gawa 3:15, pinatay nyo ang nagbibigay buhay
O, kita niyo po. Meron sinabihan si Pedro ng mga tao. Ito po yung mga kalahi nilang Hudyo. Anong sabi ni Pedro? Pinatay nyo ang nagbibigay buhay. Isipin niyo po yan. Si Jesus po nasa langit na. O hindi po ba namatay si Jesus? Namatay. Ito po nasa Biblia. Binasa ko. Kung may Biblia po kayo, basahin ninyo. Nang dahil lang po sa reliyon nila, Pariseo, Saduseo, Eskriba, nagpangkat-pangkat po yan. Iba-iba po reliyon yan. Ibang paniwala ng Saduseo, iba po yung paniwala ng Pariseo. Yung Eskriba po, yun po ang tagapagpaliwanag at tagapagsalin ng Old Testament time kay Moses. Iba yung reliyon ng Eskriba, ay Pariseo, iba po yung reliyon ng Eskriba. Hindi po sila magkasundo sa reliyon nila. Pero noong panahon ni Jesus, magkasangga sila. Anong sabi ni Pedro? Pinatay nyo. Chapter 3. Tapos na po yung kamatayan ni Jesus. Nasa langit na po siya. Sino yung pinatay? Ang ating Panginoong Yesus ang tagapagligtas. Kaya yung mga Hudyo na yon, hindi sila naniniwala kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Anak kayo ni Satanas. Alam niyo po sa panahon natin, mag-ingat din po kayo. Yung mga Hudyo na yan, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi nila kayang tanggapin na si Jesus ay Diyos. Yan. Kaya anong ginawa nila? Pinatay nila. Sabi ni Pedro. Hindi po ako sabi ni San Pedro sa kanyang kababayan ng mga Hudyo. Yung Hudyo, kababayan ni Jesus, Hudyo rin si Jesus. Mula sa lahi ni Haring David. Sipin niyo po, pare-parehong Hudyo yan. Anong dahilan? Reliyon lang. Nagtuturo si Jesus, hindi kayang tanggapin yung tinuturo ni Jesus. Ang tanong, may reliyon ba sila? Meron. Ganyan din po sa panahon natin. Kaya doon po sa mga Christian news, doon nyo po marami kayong mapapanood. At saka yung mga reliyon natin ngayon. Alam niyo po ba yan? Kasi po matyaga po akong nanonood, bumabasa. Para akin naman na ibabahagi sa programang ang paglalahad ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, hindi naman tayo nagagalit, ano? Sige. Ang ating pong tatalakayin ngayon, pero maganda na pong talakay yun, ano? Sipin nyo po, panimula. Ano? Sige, babanggitin ko po yung dalawang reliyon na ang ginagawa nila nagdimandahan. Parehas po ang kasuhan. Sabi ni isa, mamamatay tao kayo, sabi niya sa kabila. Sabi naman ng kabila, kayo mamamatay tao din kayo. Alam niyo po anong banggahan sa loob ng simbahan ninyo, pumapatay kayo. Nasa korte po yan. Ano pong pangalan ng reliyon na yan?
I-search nyo po sa korte. Huwag na akong magbanggit ng pangalan ng reliyon. Mag-search po kayo sa mga korte. Na yung founder nila, yung isa at saka yung isa, pareho na pong patay. Kaya sabi ko nga kung minsan, o sige, ipagpatuloy ninyo sa impyerno ang inyong away. Doon kayo ngayon magdebate. Bakit ko nasabi yun? Sabi ng isa, mamamatay tao ka. Sabi ng isa, mamamatay tao ka. Saan pupunta yung pumapatay ng tao? Sa impyerno. Kaya sabi ko, sige, ituloy nyo sa impyerno ang inyong debate. Babasahin ko po, yung pumapatay. Dito po sa pahayag 21:8. Pero, nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga hayaw sumampalataya sa akin. Sabi ni Jesus. Ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain. O yan bang pagpatay, di ba marumi yan? Mga mamamatay tao. Hindi lang po yung sinabi kong dalawa. Meron pang ibang reliyon. Yung isang reliyon po, malaki reliyon yun. Yun na sinasabi sila daw ang nung mamatay po yung pinaka matahas na leader sa kanila, natatandaan ko, sabi niya, patawarin niyo na po yung kanyang nasasakupan. Sa dami po nilang pinatay. Nabalita po yan sa buong mundo. Yung mga niya nasasakupan niya, mayroong manyak sa laman, rapist. At hanggang ngayon po, nung araw, sa panahon ni Pinoy, yung isa nagkaroon ng anak. Yung isa meron ng girlfriend. Pero bawal sa kanila yun. Sa reliyon nila, bawal yun. Anong ginawa nung may anak? Tumiwalag sa reliyon niya, nagtayo na lang ng reliyon niya. Isipin niyo po yan. Mga leader ng reliyon niya. Manyak. Okay na, punta tayo ron. Ito, mga mamamatay tao, mga immoral. Hindi po ba immoral yon? Hindi mo naman nasawa, inaasawa mo. Yung dalawa po sinasabi ko, yung isang leader po ron, inaasawa ang hindi niya asawa. Yung doon sa kabila naman, inaasawa yung leader. Pero hindi po. Parehong lalaki. Doon sa isa, lalaki, babae. Yung leader na lalaki, inaasawa yung mga babae. Mga asawa pa ng kanyang mga nasasakupan na may tungkulin. Doon sa kabila naman, yung leader nila, lalaki, inaasawa lalaki. Hindi po ba kayo moralan yan? Kaya sabi ko, pagpatuloy nyo sa impyerno yan. Ang debate yung dalawa. Mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Meron po pala sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pag sinabi pong Diyos-Diyosan, kung meron totoong Diyos, meron pong Diyos-Diyosan. Tinatawag nilang Diyos, pero hindi naman po nagsasalita. Yan. Kinakausap. Niyayakap, pinahalikan. Hindi po nagsasalita yun. Yun po yung Diyos-Diyosan.
Kung paano kang tumatawag sa Diyos, ganon din ang pagtawag mo sa kanila. Tapos sabi nila, hindi naman daw nila ginagawa. Napapanood na nga, hindi pa ginagawa. Mga sinungaling sila eh. Pinagtatanggol pa po. Oh. Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling po. Lahat ng sinungaling. Numero unong sinungaling si Satanas. 8 ng 1, 44. Ama ng mga sinungaling. Yung mga leader ng reliyon na pinagtatanggol pa, hindi raw nila ginagawa. Nakikita na nga, hindi pa ginagawa. Anong tawag dyan? Nagsisinungaling. At yung isang leader po nung dalawa, di ba? Okay, balik tayo sa dalawa. Yung isa po, nung sumabog na yung bomba, yung sinabi kong bomba po, yung kahanumalyahan sa simbahan nila. Pinasabog nung kapatid. Anomalya. Yung kanila pong mga leader din, nung sumabog na po yung bomba, nagsialis na po, nagsitiwalag na po sila. Anong sabi nung isa? Ginagawa kami sinungaling. Sipin niyo po yan. Ginagawa kami sinungaling. Buti namulat sa totoo. Ayun. Sabi niya, kahit patayin nila ako. Nasa YouTube din po yung story nun. Mahirap na po nilang baguhin yan. Buti na lang meron pong tawag dito, social media. Hindi mo na babubura yun. Kahit sabihin mo, ay, halimbawa, ganito. Nagsisinungaling lang yan, hindi totoo sinasabi. Sino mo? Ikaw naman, Sino papapaniwalahan mo eh? Sila na nga mismo nagsabi, di baling patahin kami. Kita niyo po. Tuloy tayo. Lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na apoy, nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ganito po, yung mismong reliyon nyo po, bantayan nyo. Kapag merong ibang tao nagsasabi yung reliyon mo, mali. Kapag meron silang pinapakitang ebidensya, maniwala ka. Kung meron silang ebidensya. Kasi ebidensya lang ang batayan. Maging sa hukuman man ebidensya rin ang ginagawa ng judge bago siya umatol sa kanino man. Halimbawa, yung isang reliyon, hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero may nababasa naman sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Sino paniniwalaan mo? Yung leader mong reliyon na nagsasabing hindi Diyos si Jesus? O yung nakalagay sa Biblia na sinasabi ng mga alagad ng Diyos o mismo ng Diyos na si Jesus ay Diyos? Sinong paniniwalaan mo? Kaibigan, huwag kang magpahuto-huto dyan. Kaya lagi ko pong nire-remind, pinapahalala, magbasa po kayo ng Biblia. Sa witnesses, sa korte, pag 3 ang witness mo, matibay na yan. At yung kabila, isa lang. Mas matibay po yung 3 kesa sa isa. Babasa po tayo, ng Biblia. Si Jesus ba tunay na Diyos?
o Diyos ayon sa Biblia. Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus. 1:3-16. Bugtong na anak ibinigay sa tao. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, o Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. Ano daw ang anak? Ari. Si Jesus ay ari. Tingnan natin. Sa 1927, meron po nakalagay dito. Anong sabi? Ito, Lucas 19:27. Sinabi ba ni Jesus na siya yari? Tungkol naman sa mga kahaway ko. O may kahaway pala si Jesus. Kahaway niya po dito sa lupa. Tungkol naman sa mga kahaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang ari. Ari po pala Panginoong Yesus. Yung ayaw na si Jesus ay hari ng kanilang buhay, ang sabi ni Jesus, kahaway ko kayo. Eh, siyempre, saan dadalhin yung kahaway ni Jesus? Eh, si Jesus ang judge sa langit. Natural sa impyerno. Kasama si Satanas sa impyerno. Dalhin nyo sila rito at patahin sa harap ko. Ano ang sentensya po sa mga kahaway ni Jesus? Na ayaw siyang maging hari ng kanilang buhay, kamatayan. Impyerno po. Ano sabi? Ikalawang kamatayan. Yung binasa ko sa Pahayag 21:8. Yung mga sinungaling, mamamatay tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Doon lahat sila sa ikalawang kamatayan. Saan daw po yung kamatayan? Impyerno. Sabi ni Jesus, dalhin nyo rin sila rito. Dalhin sa impyerno. Maliwanag ha? Kaya yung dalawang reliyon na yan, sige, tuloy nyo sa impyerno yan, dibatin nyo. Sino ang judge? Si Satanas. Tatay nila yun eh. Sabi siguro si Satanas, itong dalawa kong anak ito, hindi sila nagtigil. Sa lupa, nag-aaway, hanggang dito, nag-aaway pa rin. Oh. Tuloy natin sa Hebreo. Hindi pa po tapos yon. Sa verse 8, Hebreo 1:8, anong tawag ng Diyos sa kanyang anak? O Diyos. Oh. Tinawag po ng Diyos ang kanyang anak na Diyos. Di natural. Ang Diyos, ang anak niya, natural Diyos din po yan. Eh yun mga nagsasabing hindi daw Diyos yan. Aba, kinakalaban po nila ang Diyos. Oh. Yung nagsasabing hindi Diyos si Jesus, tao yon. Yung anak nung mga yon, tao rin. Di po ba? Alang naman yung anak niya, ayop, kalabaw. Tao rin. Kaya ang Diyos ay Diyos. Yung anak niya, Diyos din, si Jesus. Tignan niyo po kamangmang. Nilalabanan nila ang Diyos. Hindi man kailan naging Diyos yan si Jesus, kundi tao. Gusto nila, sandali, ang gusto nila tao, di natural. Kung susundan mo sila, lumalabas ang Diyos pala ay tao rin.
Yung puno nila nasa impyerno na. At saka yung anak niya na pumalit, nasa impyerno na rin. At yung pumalit ngayon, yung apo. Kung si Jesus sa kanila ay tao, natural. Yung puno nila, nanganak, yung anak niya nasa impyerno na rin. Parehong tao eh. At yung namumuno ngayon, tao rin. Sa kanilang reliyon. Na magdidiwang ng baka madulas ang dila ko na naman. 10 July. Nagse-celebrate sila. Okay. Anong tawag ng Panginoon Diyos sa kanyang anak? Diyos. Natural Diyos ang Ama. Ang anak niya ay Diyos din, gagaya niya. Hebreo 1.8. Tignan po natin yung Hebreo 1.3. Ito po nakalagay sa 3, ano? Sabi dito, ito. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Sino yung siya? Si Jesus po yun. Paano ko alam na si Jesus yun? Punta ka sa verse 2. Hebreo 1, 2, 3. Yun. Magbasa ka para meron ka namang matutunan, kaibigan. Yung ito to. Sa 3 po yun no? Sige na nga, na po nang magbasa. 1, 2, 3. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa Old Testament po yun, ano? Yung mga ninuno. Noon, ang sabi niya, hindi po ngayon. Verse 2. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesus. Natural yun. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang pinili niyang maging ari, magmayari ng lahat ng bagay. 3. Ito na po. Sa kanya makikita ang maningning na kadakilahan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ganun din siya. Siya ang naghihingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niyang tayong linisin sa ating mga kasalanan. O sino po naglinis sa kasalanan? Sino yung napako sa krus? Diba si Jesus? Umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Pagkatapos na patayin siya sa lupa, yung mga Diyos, sabi ni Pedro, pinatay nyo. After na mabuhay po siya, nagturo siya ng 40 days dito sa lupa sa mga apostol, then umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa langit na po si Jesus nakaupo sa kanan ng Diyos. Meron luklukan sa Diyos, may luklukan para kay Jesus. Nasa kanan po siya. Yan po nakalagay Balikan natin yung sinabi ni Pedro, na pinatay nyo, nagbibigay buhay. Ayan. Sana ba yung kaibigan? Gawa, 3. Ito. Pinatay nyo, nagbibigay buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. O sino yung binuhay na muli? Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sinintensyahan po siya ng kamatayan. Ang nagabla yung mga Pariseo, Saduseo, Eskriba.
sa korte ng mga Hudyo. At inatulan po si Jesus ng kamatayan. So, nang nailibing po siya, after 3 days na buhay na maguli, andito po sa ibabaw ng lupa, nagturo sa mga apostol. Nasa Gawa chapter 1 po yan. Kayo na lang po magagila. Malapit lang sa chapter 1 yun. Nabuhay siya maguli at umakyat po sa kalangitan. At umupo sa kanan ng Diyos. So, maliwanag, po? Ang tinutukoy po rito sa Hebreo 1:2-3, Jesus. Ngayon, sasabihin mong hindi Diyos si Jesus? Bakit? Mas magaling ka pa sa Diyos? Kung tao ka, natural ang anak mo, tao. Pag sinabi mong si Kristo, si Jesus ay tao, lumalabas ang Diyos ay tao. Ganyan kayo ka. Nagbabasa pa ng Biblia, nagsiselebrate pa sila nitong July. Ang kakapal ng mukha. Pati Diyos kinakalaban mo na may likha sa'yo. Tanda ko po 109 na sila. Nag-celebrate po sila nitong July 14. Nadulas din nila. 109. Pero si Jesus tao. Hallelujah. Okay. Sabi ng Diyos, ang kanyang anak ay Diyos. O kanino ka maniniwala? Sa leader nilang patay, nasa impyerno, nagdedebate sila dalawa nitong isa, nasa impyerno rin, pareho silang alagad ni Satanas, mga sinungaling. Search nyo po sa korte, nagdimandahan, anong kaso? Pumatay ka, anong sabi na nila? Pumatay ka rin. Di mamamatay tao. Anong sabi sa Biblia? Mamamatay tao sa ikalawang kamatayan, impyerno. Kaibigan, kapag may nagtuturo sa iyo sa Biblia, na sinasabi sa Biblia, Diyos si Jesus, maniwala ka. Iwanan mo yung reliyon mong yan, may impyerno ka. Kasi yung leader nyo, nasa impyerno na. Mahal ko po kayo. Wala pong ito personalan. Anong sabi ni Jesus? Mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal mo bang kapwa nyo? Nagpapatayan kayo? Kapwa-tao nyo, pinapatay nyo? Tapos sabihin nyo, reliyoso kayo, reliyoso kami. Anong ginagawa nyo? Patay dito, patay doon. Nasa mga balita na po yan. Sa korte, hanapin nyo. Mag-search lang po kayo lahat ng reliyon. I-search nyo po. Nasa korte. Naturingan. Meron silang reliyon, pero reliyon ng masama. Kaya ako lagi ko po sinasabi, magbasa ka ng Biblia. Huwag kang magpahuto-huto. Hindi yun. Opa, salamat po. Siya nga po. Hoy, gising! Gising ka na. Panahon ng paggising. Kung hanggang ngayon, tulog ka pa, spiritually. Ngayon, sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Yung iba po kasi, tignan nyo, ito. Yung isang patay na yung leader, tapos yung anak niya patay na, yung apo niya ngayon ang umahawak ng kanilang kongregasyon.
Yung isa nga po niya ba, nagpasabog ng anomalya. Ito po ang panggigipit nila kapag meron kaharap. Meron ka ba mababasa, sinabi ni Jesus siya ay Diyos? Pag wala kang alam sa Biblia, patay ka. Checkmate ka. Pero, pag akong kausap, sila po ang checkmate. Hindi nila ako ma-checkmate. Bakit po? Nagbabasa ako. Basahin po natin. Sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Ito po. Basa tayo. Yung isa po na nagkakadimandahan, yung isa. Basa! Nagkaroon ng identity, Meron na po kayong clue dyan kung sino yan. Yung kabila, apo na lang po yung umahawa. Yung kabila, yung pamangkin niya. Pero, nung nabubuhay pa yung uncle niya, basa! Alam nyo daw yan, Nadulas na naman ako. Okay. Balik tayo. Diyos ba si Jesus? Ayon sa Biblia. Dito po sa Jes ng 1 chapter 10, 31. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng bato para batuin siya. 32. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, sinong babatuin? Si Jesus. Kasi po, noon sa kanila, kapag nagkasala ka, binabato hanggang mamatay ka. Ang unang nakatala po sa Biblia, si Esteban, chapter 7 ng Gawa. Namatay po siya sa pamamagitan ng pagbato, stoning. Kaya si Jesus po, gusto nilang atulan ng stoning. Kaya dumampot sila ng bato para batuhin siya. Ito po ang inkwentro nila. Sa 31 po, ulitin natin. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. 32. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinagagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuin? 33. Sumagot sila, yung mga Hudyo po, kababayan ni Jesus, hindi ka namin babatuin dahil sa mabubuti mong gawa. Ito na po. Kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos. Gayon tao ka lang. Sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Maliwanag po. Ni-replay lang ng mga Hudyo ang salita ni Jesus na siya ay Diyos. Ako ay Diyos. Pero ang bintang nila, nagkukunwari ka lang. Nagkukunwari. Di sinungaling pala si Jesus. Walang kasalanan si Jesus Itong mga Hudyo, sila yung sinasabi ni Pedro, pinatay nyo yung pinagmumulan ng buhay. Dahil po nangangaral ang Panginoong Yesus, hindi nila matanggap yung tamang turo. Anong ginawa nila? Ipako yan! Masyado nang makulit yan, si Jesus. Ipako sa krus, ipako sa krus. O hindi po ba napako? Ngayon, sabi ni Diyos, ang aking anak ay Diyos. Sabi ni Jesus, ako ay Diyos. Hindi po ako yung binasa natin. Sabi ni Jesus, ako ay Diyos. Hindi po siya yung Ama.
Siya ay anak ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay anak, kung ang Diyos ay Diyos, natural yung anak ay Diyos din. Yung nagsasabing hindi Diyos si Jesus, tao yon. Pero yung anak niya tao rin. Pero ang paniwala nila si Jesus ay tao. Hindi natural, lalabas, tao din pala ang Diyos sa kanila. Pero, mga sinungaling sila. Anak sila ni Satanas. Sige, sabi ko, pagpatuloy nyo sa impyerno, debate nyo. Wala na kayong pag-asang lumipat sa langit. Yung ibang reliyon po. Meron pa. Ipagdadasal ka namin. May mga reliyon pong ganyan. Pag nasa impyerno na, meron pa raw pong pag-asa. Ay, hindi po pala impyerno. Purgatorio. Hindi ko po alam kung ano yung purgatorio. Sabi nila, dako ng pagdurusa. Doon sa kanila, nobena. Ay, nadulas na naman ang dila. Mag-ingat ka, reliyon. Mag-ingat ka, kaibigan, sa reliyon mo. Hindi pa ba sapat ang sinabi ng Diyos na si Jesus ay Diyos? Ang sabi ni Jesus akong Diyos. Hindi pa ba sapat yan? Gusto nyo pa bang katibayan? Kaibigan, meron pang katibayan. Tsaka ako na ibabahagi yun. Ito po, ang Bibliang ginamit po natin. Salita ng Diyos Biblia. Ito, meron pong picture o nangangaral. Nakamotor. May trumpa. Yun yung trumpa. Oh. Ayun, pangalan ni Jesus po yan. Anong nakalagay? The Word of God is to be proclaimed to all, not only to the churchgoers. Tagalog. Ang salita ng Diyos, iproklama sa lahat. Kahit yung mga pumupunta sa simbahan. Yan ang nakalagay. Binasa ko lang po. O baka naman sabihin hindi totoo yan. Ayan po, ayan. Praise the Lord. Ano po? Kapag ang reliyon mo, hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos, itiwalag mo na ang sarili mo dyan, kaibigan. Umanap ka ng mga Christian denomination na nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Hindi po siya yung ama, anak siya. John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ibinigay ang kanyang solong anak, bugtong nahalak kay sa isang anak, si Jesus, na sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa binasa natin, Apokalipsis 21:8. Anong nakalagay doon? Yung ayaw sumampalataya sa akin, sabi ni Jesus, sa impyerno kasama ni Satanas. Yung kasama si Satanas, doon po sa Revelation chapter 20, verse 10. Basahin niyo pong pareho yun. 21:8 ng Revelation at saka Revelation 20, verse 10. Doon po sa verse 10 ng Revelation, kasama si Satanas. Doon po sa 21:8, wala pong nakalagay na Satanas. Makikita niyo po ang Satanas doon sa 20 verse 10 ng Revelation. Basahin niyo po, Mateo 25:41. Magkasama na po sila. Yung mga nadaya ni Satanas, yung mga kampon niya, magkakasama sila, itatapon ni Jesus sa impyerno. Second death. Ano po? Nasa Biblia pong lahat. Ko pa sabihin nyo, hindi ka naman nagbasa eh. Basahin ko po yung Mateo. O yung munang Revelation 20:10. Kasi baka sabihin nyo, hindi mo naman binasa, binanggit mo lang.
Ano po, ito. Pahayag 2010. At si Satanas na dumaya sa kanila, ayan, ay itinapon sa lawang apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng uwad at sinungaling na propeta. Yung uwad at sinungaling na propeta, leader ng simbahan. Yung dalawa sinabi ko na sa impyerno, leader sila yan. Leader ng simbahan sila yan. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Kita niyo po, araw at gabi po, in the lake of fire. Paano mo sasabihin, may lilipat mo pa yan? Pati yung, ingat po kayo kapag may nagsasabing may lilipat kayo sa langit, yung mga nasa impyerno o purgatorio. Layasan nyo yan. False. False yan. Sinungaling. Ang sabi sa Revelation, magpakailanman. Yung sasabihin, hindi, may lilipat mo yan. Sinong paniniwalaan mo? Yung bulahan na nagtuturo o yung nasa Biblia? Sabi niya, apoy asupre, magpakailanman. Tapos sasabihin mo, ililipat mo? Sino ka? Diyos ka ba? Layasan niyo po yung reliyon na yan. Malaki reliyon. Yung nagsasabi sila daw ang nag-compile ng Biblia. O, meron naman kayong idea. Nadulas na naman po ako. Hallelujah. O, Mateo 25:41. Ito po, Mateo 25:41. Sabi ni Jesus, pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy. Walang katapusan po. Paano mo ililipat ito? Sige nga. Kahit naman yung purgatorio, sabi nyo walang katapusan na apoy. Sige, paano mo may lilipat ito? Sabi na nga ni Jesus, walang katapusan. Tapos sasabihin mo, ililipat mo sila sa panalangin mo lang. Obo naman. Hoy, gising! Basa. Inasawa niya lalaki. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inianda para sa Diablo o Satanas at sa kanyang mga kampon. Sino yung kampon? Yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero may naniniwala namang Diyos si Jesus, pero ano? Manyak. Manyak sa laman. Hallelujah. Nasa Diyos po yan. Ay kaibigan, walang personalan po ito. Biblia lang po tayo. Nagbabasa po ako. Sola, Scriptura. Sabi ni Martin Luther. Praise the Lord. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat. Salamat po sa katotohanan na nireveal mo po sa amin sa oras po. Nawa yung mga nanonood ng aking video, i-share naman nila ito sa iba para po mapakinabangan ng iba. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kung meron man po silang mga problema, suliranin sa buhay, Panginoon Diyos, ikaw po ay mag-imala sa kanila. Wala pong imposible sa iyo, Diyos. God is good all the time. In Christ alone. Amen? Amen.